Isang lalaking ay nakatayo sa harap ng isang gusali at malapit nang matupad ang kanyang pangarap. Ang kanyang pangarap ay medyo kakaiba, sirain ang gusali at masiyahan habang pinapanood itong gumuho at maging abo. Hindi siya isang baliw. May isang tiyak na dahilan kung bakit niya gustong gawin ito. Si Vincenzo ay isang lalaking may lahing Koreano na naninirahan sa Italia bilang miyembro ng pinakamalakas na pamilya ng mafia. Siya ang abogado ng pamilya, isang eksperto sa paglilinis ng pera at pagpapanatiling ligtas ang mafia sa batas. Inampun si Vincenzo ng isang pinuno ng Italian mob na nagngangalang Fabio Cassano, na kamakailan ay pumanaw. Tinupad ni Vincenzo ang huling habilin ng kanyang ama at bumisita sa isang lalaking kabilang sa ibang pamilya ng mafia. Ang lalaking ito ay mayabang dahil naniniwala siyang wala nang magagawa ang pamilya Cassano laban sa kanya ngayong patay na si Fabio. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Vincenzo na ang huling habilin ng kanyang ama ay makipagkasundo sila, kaya narito siya ngayon. Ayaw ng lalaki na makipag-usap, kaya tumayo si Vincenzo at umalis. Sa sandaling yun, isang eroplano ang lumipad sa ibabaw ng mansyon ng lalaki at nagwisik ng isang likidong substansya sa lahat ng naroon. Ikinumento ng lalaki na nagwisik na sila sa kanilang bukirin noong nakaraang linggo. Ngunit bahagi ito ng plano ni Vincenzo. Ang likidong ito ay gasolina. Sinindihan ni Vincenzo ang isang lighter at inihagis ito sa lupa, na naging sanhi ng isang malaking sunog sa lugar. Pagkatapos nito, dumiretso si Vincenzo upang makita ang katawan ng kanyang yumaong ama bago pa man ganapin ang libing. Doon, gumawa ng eksena si Paolo, ang tunay na anak ni Fabio, dahil sa kanyang matinding selos kay Vincenzo. Galit si Paolo dahil mas pinagkatiwalaan ng kanyang ama si Vincenzo at sa kanya ipinagkaloob ang lahat ng mahahalagang misyon. Kinagabihan, nagpadala si Paolo ng 3 mamamatay tao upang patayin si Vincenzo. Ngunit dahil sa kanyang karanasan, nailigaw niya sila at siya ang naunang pumatay sa kanila. Pagkatapos, tinawagan niya si Paolo habang ito ay nagmamaneho pa uwi sa kanyang mansyon. Habang nag-uusap sila sa telepono, sumabog ang supercar ni Paolo. Binalaan siya ni Vincenzo na tigilan na siya, kung hindi, mamamatay siya. Ipinahayag ni Vincenzo na aalis na siya sa Italia at pinakiusapan si Paolo na huwag na siyang hanapin kung gusto pa niyang manatiling buhay. Habang lumilipad patungong Korea, hindi niya maiwasang isipin ang isang lihim na silid na puno ng gintong mga plato. Ngunit hindi ito basta isang silid sa kahit anong gusali. Samantala, isang babaeng nagngangalang Chian ang dumalo sa isang paglilitis upang ipagtanggol ang kumpanyang Bubble. May mga nagsampa ng kaso laban sa Bubble dahil sa mga negatibong epekto ng gamot na kanilang inilabas sa merkado. Ang mas interesante pa rito ay ang katotohanang si Chian ay lumalaban sa kanyang sariling ama, si Yu Chan, na siyang abogado ng mga nagsasampa ng kaso laban sa kumpanya. Di nagtagal, dumating si Vincenzo sa Korea at sumakay ng taxi. Inalok siya ng driver ng tubig, ngunit may pampatulog ito kaya nawalan siya ng malay. Nagising siyang nakatali sa loob ng sasakyan at nakita ang driver kasama ang kanyang kasabwat. Ninakawan nila si Vincenzo at muli siyang pinatulog. Nang magising siya ulit, wala na siyang natirang gamit o pera. Sa kabutihang palad, may napansin siyang pera sa lupa, sapat upang makabili ng tiket sa bus. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Vincenzo sa Seoul at tumayo sa harap ng gusaling pinapangarap niyang give-in. Sa isang pagbabalik-tanaw, ipinakita kung paano siya nilapitan ng isang negosyanteng Tsino upang humingi ng payo kung saan niya maaaring itago ang kanyang ginto. Ayaw ng negosyante na itago ito sa China, kaya nag-isip si Vincenzo ng plano. May koneksyon siya sa Korea, ang kanyang tauhang si Cho, kaya bumili sila ng isang gusali sa pangalan ni Cho at nagtayo ng isang espesyal na silid sa ilalim nito. Doon itinago ng negosyanteng Chino ang kanyang ginto, ngunit ang silid na yun ay may patibong, kung may sino mang makaalam nito at subukang pasukin ito ng walang pahintulot, guguho ang buong gusali at ito ang magiging libingan nila. Nagustuhan ng negosyante ang plano kaya isinakatuparan nila ito. Ngunit ngayon, patay na ang negosyante, at naiwan ang kanyang ginto sa ilalim ng gusali. Alam ni Vincenzo na maaari niya itong kunin at maging mayaman. Nang makipagkita siya kay Cho, sinabi nito na maraming nangungupahan sa gusali, at ginagamit ito sa iba't ibang layunin. Hindi ito alalahanin ni Vincenzo, dahil naniniwala siyang kaya niyang makahanap ng paraan upang paalisin pansamantala ang mga nangungupahan marahil sa pamamagitan ng pangakong libreng pagpapagawa ng kanilang mga pwesto. Ngunit kinabukasan, isang kinatawan mula sa Bubble ang dumating at sinabi sa kanila na nais bilhin ng kumpanya ang gusali para sa kanilang sariling gamit. Hindi lang yun, nag-alok pa sila ng malaking halaga. Tumanggi si Vincenzo sa alok, na ikinagulat ng kinatawan dahil napakalaki ng perang iniaalok nila. Nang gabing yun, nagpa siya ang Bubble na gumamit ng mas marahas na paraan. Pinasok ng ilang armadong lalaki ang bahay ni Cho, ang legal na may-ari ng gusali. Tinakat nilang papatayin ang pamilya ni Cho, kaya napilitan siyang pumirma sa kontrata na nagbebenta ng gusali sa Bubble. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Cho, tinawagan niya si Vincenzo upang ipaalam ang nangyari. Ngunit biglang sinalpok ng isang truck ang kanyang sasakyan sa tangkang patayin siya.
Kasabay nito, ilang tauhan ng Babel ang pumunta sa gusali upang balaan ang mga nangungupahan na mayroon silang 7 araw para umalis. Tumanggi ang mga nangungupahan, at mabilis na naging tensyonado ang sitwasyon. Nakialam si Chiang at ang kanyang ama, ngunit hindi nagtagal ay nakatikim sila ng matinding pananakit mula sa mga tauhan ng Babel. Ngunit dumating si Vincenzo at agad na naglagay ng kaayusan. Matapos niyang bugbugin ang isa sa mga tauhan, hinayla niya ang kanilang pinuno at isinabat sa bintana. Binalaan niya itong lumayas, ngunit iniutos ng pinuno sa kanyang mga tauhan na sugurin si Vincenzo sa sandaling makabangon siya. Gayunman, dumating ang ilang pulis at pinigilan ang kaguluhan. Matapos ang insidenteng ito, nag-usap sina Vincenzo at Yu Chan, at napagtanto nilang maaari silang magtulungan laban sa Babel, dahil pareho nilang itinuturing itong kaaway. Di nagtagal, binisita ni Vincenzo si Cho sa ospital at tinanong kung sila lamang ba ang nakakaalam tungkol sa gintong nakatago sa gusali. Sinabi ni Cho na sila lang ang may alam, ngunit hindi iyon mahalaga, dahil kung aayusin ng Babel ang gusali para gamitin ito, tiyak na matutuklasan nila ang ginto. Sa isang pagbabalik-tanaw, ipinakita kung paano inalagaan ng mafia ang sikreto ng silid na ito, pati ang mga taong nagtayo nito at ang mga naglipat ng ginto ay pinaslang ng ibang pangkat upang mapanatiling lihim ang lahat. Muling bumalik si Vincenzo kay Yu Chan at iminungkahing magtulungan sila upang mapigilan ang Babel sa pagpapalaya sa mga nangungupahan bago matapos ang kanilang legal na kontrata. Ang plano ni Vincenzo ay makakuha ng sapat na oras upang mapaghandaan ang paggiba ng gusali at makuha ang ginto. Samantala, nagpunta si Chiang sa opisina ng kanyang ama at inanyayahan si Vincenzo sa hapunan. Sinabi niyang puro trabaho sila at walang kasiyahan. Habang kumakain, ibinunyag niyang nagtatrabaho siya sa isang law firm na tinatawag na Wusong, kung saan ang Babel ay isa sa kanilang mga kliyente. Samantala, si Sun Ho, ang presidente ng Babel, ay nakipagkita sa isang misteryosong lalaki na naglalaro ng hockey sa yelo. Bigla siyang pinagtatapon ng hockey pucks ng lalaki na malinaw na may intensyong saktan siya. Nagmakaawa si Sun Ho at humingi ng tawad sa kanyang palpak na trabaho, ngunit hindi ito tinanggap ng misteryosong lalaki. Sa halip, binugbog siya gamit ang hockey stick. Sa kabilang dako, dumalo si Chiang sa isang pulong ng Wusong at unti-unti niyang nararamdaman ang pagiging masama ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Samantala, isang lalaking nagngangalang Jiang ang nakarinig sa usapan ng kanilang boss sa telepono at ibinunyag kay Chiang na iniutos nitong paalisin ang mga nangungupahan sa gusali. Ngunit hindi lang yun ang plano ng Babel, nais nilang ituloy agad ang paggiba ng gusali upang magamit ito bilang isang laboratorio. Kailangang kumilos agad ni Vincenzo, kaya nagmungkahi siyang magdaos ng isang maliit na pista sa gusali. Nang dumating ang mga tauhan ng Babel kasama ang kanilang mga bulldozer, nakita nilang nagdiriwang at nagsasaya ang mga tao. Maaari sana nilang wasakin ang kasayahang ito, ngunit hindi yun magandang ideya, dahil inanyayahan ni Vincenzo ang embahador ng Italia sa Korea upang dumalo sa pista. Nang makita ng mga pulis ang mga tauhan ng Babel, alam nilang ipinadala sila upang maghasik ng gulo. Binalaan nilang huwag gumawa ng kahit anong kaguluhan, dahil mapipilitan silang makialam kung may mangyari. Sa mga sumunod na araw, nag-aral si Vincenzo ng mga batas sa Korea upang makahanap ng paraan upang mapahaba ang panahon ng pananatili ng mga nangungupahan sa gusali. Ang pagpapanatili sa kanila roon ay makakapigil sa Babel na give-in ng gusali at matuklasan ang gintong nakatago sa ilalim nito. Samantala, nakatanggap ng tawag si Yu Chan mula sa isang siyentipikong dating nagtatrabaho sa Babel sa paggawa ng gamot. Siya ang dating pinuno ng pananaliksik sa isang partikular na gamot na kilalang may matinding masamang epekto. Ibinunyag ng siyentipiko kay Yu Chan na maraming gamot ng Babel ang may masasamang epekto, ngunit ang isang gamot na ito ay mas malala pa. Nang subukan ito sa isang voluntaryo, namatay ang tao. At hindi lang yun, ang tunay na layunin ng Babel ay lumikha ng mga gamot na hindi lang nagpapagaling kundi nakaka-addict din, gaya ng iligal na droga. Dahil dito, napagpasyahan ng siyentipiko na tumakas, dahil naniniwala siyang papatayin siya ng Babel kapag nalaman nilang nagsalita siya. Gusto ni Yu Chan na humarap siya sa korte upang magpatutuo, ngunit nag-alala ang siyentipiko para sa kanyang kaligtasan. Sinabi lang ni Yu Chan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi ito sapat upang makumbinsi ang siyentipiko. Maya-maya, nakatanggap ng tawag si Yu Chan mula kay MS. O, isang babaeng dati niyang kinatawan sa korte. Nasaktan siya sa loob ng kulungan ngunit nasa maayos na kalagayan na siya. Sinundan ni Vincenzo si Yu Chan upang makita ang babae, at nagkaroon siya ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam nang makita ito, kahit pamukhang hindi siya nakikilala ng babae. Kinagabihan, nakipagkita si Vincenzo sa kinatawan ng Babel at hiningi ang 2 buwan bago tuluyang simulan ng Babel ang kanilang proyekto sa gusali. Tumanggi ang lalaki sa alok, ngunit si Vincenzo ay may mga paraang pang-mafia upang mapilit ang sinuman na sumang-ayon. Lumilitaw na matagal nang nag-iipon ng ebidensya si Vincenzo laban sa kinatawan ng Babel. Mayroon siyang mga larawan ng lalaki kasama ang kanyang lihim na kasintahan. Dahil dito, napilitan ang kinatawan ng Babel na gumawa ng mabilisang desisyon. Samantala, naghahanda na ang mga tauhan ng Babel upang palayasin ang mga nangungupahan at simulan ang paggiba ng gusali.
Ngunit agad na tinawagan ng kinatawan ang mga tauhan niya at sinabing itigil ang plano. Bagamat nanalo si Vincenzo sa labanang ito, gumawa naman ng panibagong hakbang ang Babel. Isang mamamatay tao ang nagpasabog ng isang hotel kung saan nanunuluyan ang ilang miyembro ng research team. Kinabukasan, napanood ni Yu Chan ang balita tungkol sa pagsabog. Pinaghinalaan niyang tinatanggal ng Babel ang mga doktor na may alam tungkol sa mapanganib na gamot na kanilang ginagawa. Dali-dali siyang pumunta sa crime scene, ngunit nakita niyang masyadong mabilis na isinara ng mga pulis ang kaso. Galit siyang sumigaw sa kanila, sinasabing dapat nilang sundin ang tamang proseso. Sinubukan siyang pakalmehin ni Vincenzo, lalo na nang mapansin niyang may dalawang lalaking nakamasid sa kanila. Bilang dating miyembro ng mafia, alam niyang sila na ang susunod na target kung magpapatuloy sila sa panggugulo rito. Samantala, isa sa pinakamalupit na abogado ng Wusong, si Choi, ay nakipagkita kay Sun Ho. Matapos ang kanilang pag-uusap, sinabi niya sa kanyang boss na tila hindi siya makapaniwalang si Sun Ho talaga ang nagpapatakbo ng Babel. Sa tingin niya, isa lang itong tao-tauhan ng totoong makapangyarihang tao sa likod ng kumpanya. Sa kabilang banda, muling tinawagan ni Yu Chan ang siyentipikong tumakas mula sa Babel. Halos kumbinsido na niyang lumabas ito at magpatotoo, ngunit nagdadalawang isip pa rin ang siyentipiko dahil sa panganib sa kanyang buhay. Samantala, nagkita sina Chaoyang at Choi, at naging tensyonado ang usapan nila. Pareho silang matalas at walang gustong magpatalo. Maya-maya, nakipagkita rin si Chaoyang sa kanyang ama, na kinwestiyon ang kanyang moralidad. Nauwi ito sa matinding pagtatalo tungkol sa tama at mali, kaya napilitan si Chaoyang na magpakalasing upang maibsan ang kanyang stress. Bandang hating gabi, may kumatok sa pintuan ng hotel room ng siyentipiko. Nagpakilala ang lalaki bilang isang pulis at sinabing may naganap na pagnanakaw kaya kailangan niyang makausap ang mga bisita. Ngunit napagtanto ng siyentipiko na hindi ito tunay na pulis, kaya dali-dali siyang tumakas sa kwarto at tumakbo papunta sa pantalan. Doon, sinubukan niyang tawagan si Yu Chan. Sa kasamaang palad, lumabas si Yu Chan upang manigarilyo, kaya si Vincenzo ang nakakita sa tawag. Alam ni Vincenzo kung sino ang tumatawag, ngunit pinabayaan niyang hindi sagutin ito, dahil alam niyang kung magpapatutuo ang siyentipiko, mas lalong lalala ang sitwasyon. Di nagtagal, natagpuan ng mga tauhan ng Babel ang siyentipiko at pinatay siya. Pagbalik ni Yu Chan sa loob, isang truck ang biglang samagasa sa glass wall ng kanilang opisina at inararo sila. Agad na namatay si Yu Chan, ngunit himalang nakaligtas si Vincenzo. Matapos ang libing ng kanyang ama, binisita ni Chaoyang si Vincenzo sa ospital. Bigla siyang nagising, at hindi lang siya basta nagising, handa na siyang lumaban. Alam niyang may kinalaman ang Babel sa pagkamatay ni Yu Chan, kahit wala pa siyang konkretong ebidensya. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang naniwala si Chaoyang na ang Babel ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang ama. Napanood niya sa balita na natagpuan ang katawan ng punong siyentipiko ng Babel na inanad sa dalampasigan. Walang inaksayang oras si Chaoyang, pumunta siya agad sa opisina ng Wusong at nagbitiw sa kanyang trabaho. Naroon si Choi at agad siyang kinutya, sinasabing hindi niya kinaya ang presyon. Samantala, bumalik si Vincenzo sa lugar ng krimen at masusing sinuri ang mga detalye. Matapos nito, tinawagan niya si Cho at sinabing panahon na upang kumilos sila ng mag-isa. Di nagtagal, pag-uwi ni Sun Ho, natagpuan niyang may mga hiring gilya na nakatusok sa kanyang unan, isang matinding babala mula kay Vincenzo. Kinabukasan, nakipagkita si Chaoyang sa mga nangungupahan sa Gemga Plaza at sinabing ipagpapatuloy niya ang laban ng kanyang ama. Biglang dumating ang dalawang pulis at inaresto siya sa peking kaso na isinampa ng Wusong. Nang malaman ito ni Vincenzo, agad siyang pumunta sa istasyon ng pulis at pinakita kung sino ang mas makapangyarihan. Matapang niyang tinanong ang mga pulis kung mayroon silang ebidensya sa kaso, at nang hindi sila makasagot, basta na lang niyang kinuha si Chaoyang palabas. Sa labas ng istasyon, lumapit si Jiang kay Vincenzo at nagsabing isa siyang malaking tagahanga niya. Bagamat mukhang mabait si Jiang, unti-unti siyang nagpakita ng kakaibang kilos habang lumilipas ang oras. Di nagtagal, inihanda na ni Vincenzo ang kanyang susunod na hakbang. Dinala niya si Chaoyang upang makaharap ang lalaking nagmamaneho ng truck na nakapatay sa kanyang ama. Gusto niyang malaman kung sino ang nag-utos sa kanya, ngunit sa simula, matigas ang lalaki at ayaw magsalita. Gayunman, inilatag ni Vincenzo ang mga ebidensyang hawak niya. Alam niya na may malakas na koneksyon ang lalaking ito, dahil sa kabila ng bigat ng kanyang krimen, nabawasan ang kanyang sentensya sa kulungan ng 2 taon lang. Alam ni Vincenzo na hindi niya mapapagsalita ang lalaki sa pamamagitan ng pangangatwiran lang, kaya ginamit niya ang kanyang madilim na personalidad upang takutin ito. Sinabi niyang may kakilala siyang mga bilanggo na siguradong papatay sa kanya sa loob ng kulungan. Dahil sa takot, bumigay ang lalaki at ibinigay ang pangalan ng taong nag-utos sa kanya. Ngunit idinagdag niyang hindi niya kailanman nakita ito ng personal. Papalabas na si Vincenzo nang maisipan niyang wakasan ang buhay ng lalaki sa hindi direktang paraan. Bigla siyang sumigaw at nagpapasalamat dito sa pagsang-ayon nitong tumstigo sa korte. May isang pulis na nakarinig nito, at dahil doon, nagsimula na ang mga pangyayari.
Kinagabihan, ilang preso ang lumapit sa lalaki at pinatay siya, habang tahimik lang na nakatingin ang mga pulis. Makalipas ang isang araw, inihanda na ni Vin ang kanyang susunod na hakbang, o mas tamang sabihin, ang susunod na hakbang ang lumapit sa kanya. Sinubukan siyang atakihin ng kinatawan ng Babel upang matanggal siya sa kanilang landas, ngunit nauwi ito sa pagkakasakal ng lalaki sa mga kamay ni Vincenzo. Gamit ang kinatawan ng Babel, nag-set up si Vin ng isang pagpupulong sa taong nag-utos sa driver ng truck. Nang magkita sila, agad na inatake ni Vincenzo ang lalaki at pareho na silang hawak niya ngayon. Kinuha ni Vin ang baril ng lalaki at napansin niyang hindi ito pang militar o pang pulis siya, kaya't nangangahulugan na may koneksyon sila sa mas malalakas na puwersa. Gusto ni Vin malaman kung sino ang nag-utos sa kanya na patayin si Yu Chan, ngunit tumanggi ang lalaki na magsalita. Bigla, upang ipakita na seryoso siya, binaril ni Vin ang kinatawan ng Babel. Sa sumunod na eksena, makikitang na-trap ni Vin si Choi sa isang laundry shop. Habang kausap niya ito sa telepono, isang truck ang bumukas ng ilaw at nagmamaneho papunta kay Choi. Natakot siya sa kanyang buhay, ngunit huminto ang truck nang sabihin ni Vin na alam niyang siya ang nag-utos sa pagpatay kay Yu Chan dahil humahad lang ito sa maraming plano nila. Gayunpaman, hindi natapos ang labanang ito dahil iniwan ni Vin ang lugar at umalis ang truck. Kinagabihan, isang pangkat ng contamination team ang pumasok sa laboratorio ng Babel. Sinabi ng kanilang leader sa mga siyentipiko na kailangang lisanin nila ang gusali pansamantala upang sila ay makapagtrabaho. Matapos, lumabas ang isa sa mga miyembro ng pangkat, si Vincenzo pala ito. Kinuha niya ang isang lighter, binagsak ito sa sahig, at sinunog ang buong laboratorio. Isang flashback ang nagpakita kung paano niya isinagawa ang kanyang plano. Nagpanggap lamang si Vin na binaril ang kinatawan ng Babel. Ang totoo, hinayla lang siya palayo ng kaibigan ni Yu Chan, na ngayon ay tumutulong kina Vin at Chayoung. Dahil naniwala ang isa pang bihag na pinatay ni Vin ang kanyang kasama, inilabas nito ang lahat ng impormasyon na kailangan ng mga abogado. Sa kasalukuyan, dumating si Sunho sa nasusunog na laboratorio at galit na sumisigaw. Dalawa sa mga kasamahan ni Vin ang nagpalakas ng gas, na nagdulot ng panibagong pagsabog na tumilapon si Sunho paatras. Bigla, isang mamahaling sasakyan ang dumating at bumaba mula rito ang tunay na may-ari ng Babel, si Zhang. Sa lahat ng oras, nagpakilala siyang isang intern na abogado, ngunit siya pala ang totoong boss ng pinakamalupit na korporasyon sa bansa. May matinding galit sa kanyang mukha, habang si Vin at ang kanyang pangkat ay mabilis na tumakas. Ngunit hindi lang basta mga bayarang tauhan ang tumulong kay Vin, sila ang mga taong dating tinulungan ni Yu Chan. Bilang respeto sa yumaong abogado, tumulong sila kay Chayoung upang ipagpatuloy ang laban ng kanyang ama. Kinabukasan, nagdesisyon si Vin na makipagkita kay Sunho, ngunit sa hindi direktang paraan. Pumunta siya sa gym kung saan nagbubuhat si Sunho at tinulungan itong iangat ang kanyang barbell habang nagbe-bench press. Nagpanggap siyang isang tagahanga at nagtanong ng walang kabuluhang bagay, tulad ng kung naimpluwensyahan siya ni George Soros. Bilang isang abogado at dating miyembro ng mafia, magaling si Vincenzo sa pagbasa ng ugali ng tao. Pagkatapos ng pagpupulong nila ni Chayoung, ipinahayag niyang hindi matalino si Sunho, na nagpapatibay sa kanyang paniniwala na hindi ito ang tunay na nagpapatakbo ng Babel. Sa halip, sinabi niyang dapat nilang ituon ng pansin kay Director Hill, ang lalaking namamahala sa drug development ng Babel. Ngunit bago nila magawa yon, isang bagong problema ang lumitaw, ang mga biktima ng gamot ng Babel ay gustong umatras sa kaso. May isang intermediary na nag-alok sa kanila ng malaking halaga kapalit ng kanilang katahimikan. Dinala ni Chayoung ang mga biktima sa opisina ng kanyang ama at sinubukang kumbinsihin silang huwag umatras. Gayunpaman, tila nawala na sila ng pag-asa. Naniniwala silang wala silang tsansa manalo sa kaso, kaya mas mabuting tanggapin na lang nila ang pera at kalimutan ang lahat. Sa kabilang dako, nag-organisa si Sunho ng isang event kasama ang mga mamamahayag. Pinuri niya ang mga siyentipiko na nagtrabaho sa bagong gamot na ilalabas nila sa merkado. Ngunit sa kalagitnaan ng seremonya, isa sa mga siyentipiko ang biglang dumura ng dugo kay Sunho at bumagsak sa sahig. Samantala, pumunta ang mga tauhan ng Babel sa isang pizza restaurant sa Gemga Plaza. Sinadya nilang maglagay ng paku sa pagkain upang makakuha ng litrato at share nito sa social media. Ngunit biglang dumating si Vin at pinigilan sila. Sawang-sawa na ang mga goons sa pakikialam ni Vin, kaya't sinubukan nilang atakihin siya. Hindi nila alam na bihasa si Vin sa pakikipaglaban. Isa-isa niyang pinatumba ang mga ito gamit ang kanyang bilis at husay sa martial arts. Ang pinuno ng mga goons ang natitirang nakatayo. Tumingin si Vin sa kanya at sinabi, "Bayaran mo ang pagkain ko." Nang inig ang pinuno ng mga maton habang binabayaran ng chef ng pizza, saka siya mabilis na tumakbo palabas. Nang magkaroon ng pagkakataon si Chayoung na makausap si Vin ng pribado, hiniling niya sa kanya na gamitin ang isang galaw na ginamit niya laban sa isa sa mga maton. Inilapit ni Vin ang kanyang kamay sa noo ni Chayoung, at unti-unting lumapit ang dalawa sa isa't isa sa kabila ng sitwasyon. Ngunit naputol ang sandali nila nang biglang dumating si Zhang, na pumasok sa opisina at agad na nakipagtalo kay Vin.
Upang lutasin ang kanilang hindi pagkakaintindihan, napagkasunduan nilang magpunta sa isang kainan at alamin kung sino sa kanila ang kayang kumain ng pinakamaanghang na pagkain. Kinabukasan, muling nakipagkita si Vin sa mga nangungupahan, habang isa sa kanila, isang monghe, ay natapos sa kanyang mahabang panahon ng panalangin at pag-aayuno. Ipinaalam ni Vin sa kanila na may nakahanda na siyang solusyon para sa kanila. Lilipat muna sila sa ibang gusali kung saan makakakuha sila ng libreng tirahan habang ni-renovate niya ang Goomba Plaza. Kapag natapos na ang pagpapaganda sa gusali, makakabalik sila sa kanilang mga apartment na mas maganda na kaysa dati. Isa-isa, tinutugunan ni Vin ang lahat ng kailangang ayusin. Ang susunod niyang hakbang ay ang pagharap sa tagapamagitan na nagtangkang suhulan ang mga biktima ng Babel. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, ninakaw ni Vincenzo ang mga nakatagong yaman ng taong ito, na matagal nang nag-e-embezzle ng pera, at ibinigay ito sa ilang non-profit organizations. Pagkatapos, sinamahan ni Vin si Chaoyang sa isang paghaharap laban kay Choi at sa boss ng Wusong. Habang nasa meeting, narinig ni Choi ang boses ni Vin at napagtanto niyang ito ang parehong boses ng lalaking tumawag sa kanya noong siya ay na-corner sa isang laundry shop. Maaari kayang siya ang lalaking yun? Kinabukasan, nagharap muli ang magkabilang panig sa korte, ngunit alam ni Vin na hindi sila mananalo sa ganitong paraan. May mas matalinong plano siya, nirecruit niya ang mga nangungupahan upang magprotesta sa labas ng korte hanggang sa ipagpaliban ang paglilitis. Habang nagaganap ito, nakipagkita si Choi at ang kanyang boss sa hukom, at sinubukang bilhin ang pabor nito. Ang hukom, na tila sanay sa ganitong kalakaran, ay sumagot na maaari niya silang tulungan kapalit ng isang maliit na donasyon. Sa pagsisimula ng paglilitis, nagkunwaring may sakit si Chaoyang upang makakuha ng oras. Samantala, sinabutahin ng mga nangungupahan ng gusali, kaya't nagsimulang pumasok ang tubig mula sa kung saan saang bahagi ng korte. Dahil dito, napilitan ang hukom na ipagpaliban ang paglilitis. Samantala, naglakad-lakad si Vin sa paligid ng gusali gamit ang isang metal detector upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng gintong nakatago sa ilalim ng plaza. Ngunit hindi niya namalaya na siya'y minamanmana ng isang tagong ahente na naghihinalang siya ay isang miyembro ng mafia. Mabuti na lamang, hindi nakita ng ahente ang kanyang metal detector dahil sa disenyo ng bintana, kaya inakala nitong si Vin ay nakaluhod upang magdasal. Sa kabilang banda, tinipo ni Jiang si Sun Ho, Choi, at ang boss ng Wusong sa isang meeting room upang ibunyag ang isang lihim. Sinabi niyang ang tunay na nagtatag ng Babel ay ang ama ni Sun Ho, ngunit hindi ito ang kanyang nag-iisang anak. Ibinunyag ni Jiang na siya ang tunay na kapatid ni Sun Ho at ang tunay na utak sa likod ng Babel. Bagaman napilitan silang pumalakpak, malinaw na hindi natuwa si Choi sa revelasyong ito. Ipinakita ni Jiang ang kanyang pagiging malupit sa pamamagitan ng pagsisimula ng bagong plano. Una, ipinasalvage niya ang isa sa mga karibal ng korte, at pinainiksyonan nito ng droga ni Director Hill. Pagkatapos, inimpluwensyahan nila ang mga pulis upang taniman ng pera ang mga biktima ng gamot ng Babel, kaya't lahat sila ay biglaang inaresto. Mabilis na tumakbo si Chaoyang sa istasyon ng pulis upang ipagtanggol sila, ngunit sinabi ng mga pulis na may ebidensya na sangkot ang mga ito sa pagnanakaw ng pera mula sa Babel. Ipinaglaban ni Chaoyang na walang totoong ebidensya, ngunit ngayon ay salita na lang niya laban sa Wusong. Bago ang paglilitis, lumapit si Jiang kina Vin at Chaoyang upang pagsabihan silang hindi nila matatalo ang Wusong dahil isa itong makapangyarihang kumpanya. Hinimok niya si Chaoyang na pag-isipang mabuti ang mga desisyon niya at huwag magpadala kay Vin. Hindi maganda ang naging pagtatapos ng kanilang pag-uusap, ngunit kailangan nilang isantabi muna ang galit dahil may mas mahalagang laban silang haharapin. Sa pagsisimula ng paglilitis, alam ni Vin at Chaoyang na hindi papabor sa kanila ang hukom. Kaya't nag-isip sila ng ibang paraan. Pagkatapos ng testimonya ni Director Hill, tinawag ni Chaoyang ang asawa nito bilang saksi. Sa harap ng korte, ibinunyag ng asawa ni Hill na gumagamit ng droga ang kanyang asawa. Dahil dito, hiniling ni Vin sa korte na huwag nang seryosohin ang testimonya ni Hill, at napilitan ang hukom na pumayag upang hindi masira ang kanyang reputasyon. Samantala, galit na galit si Zhang sa mga pangyayari at pinagsisigawan ang kanyang kapatid. Sinabi ni Sun Ho na hindi ba't papatayin din siya ni Zhang, tulad ng ginawa niya sa kanilang ama. Isang flashback ang nagpakita ng totoong nangyari, pinatay ni Zhang ang kanilang ama sa pamamagitan ng pagpapaturok ng droga kay Director Hill. Sa kasalukuyan, nagulat si Zhang na alam ito ng kanyang kapatid. Bigla niyang dinampot ang isang tinidor at tinutok ito kay Sun Ho, sabay bantang huwag niya itong babanggitin muli. Sa kabilang dako, nagtitipon ng mga nangungupahan para sa isang hapunan bago lumipat pansamantala sa kanilang bagong tirahan, nang biglang lumapit sa kanila ang isang pulubi at humingi ng pagkain. Habang kumakain, nagsimula itong magkwento ng isang di kapani-paniwalang bagay, matagal na raw siyang palaboy sa lansangan, at ilang taon na ang nakalipas, nakita niyang may mga lalaking nagtago ng ginto sa ilalim ng gusali. Pinagtawanan siya ng mga nangungupahan dahil tila kathang-isip lang ang kanyang kwento. Ngunit may hawak siyang ebidensya, ang lumang cellphone ng isa sa mga trabahador na nagtagong may hawak na gintong plato.
Kinabukasan, pinapaalis na ni Vin ang mga nangungupahan upang lumipat sa kanilang bagong tirahan gaya ng napagkasunduan. Ngunit nagbago ang isip nila at nagpas siyang manatili sa plaza. Samantala, sinubukan ni Sunho gayahin ang pamamaraan ng kanyang kapatid. Tinipon niya ang kanyang mga vice-presidente sa isang hockey field at pinagmumura sila dahil sa kanilang pagkukulang. Bilang parusa, pinagbabato niya sila ng hockey discs hanggang sa bumagsak ang ilan sa kanila sa yelo. Sa kabilang banda, sinundan ni Vincenzo si Choyang sa pagbisita kay Ginang O. Ibinunyag ng doktor na may sakit itong cancer. Bagaman gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mapagaling siya, hindi sila makapagbigay ng katiyakan. Lubos na nalungkot si Vin nang marinig niya ang balita na para bang mahalaga sa kanya ang babaeng ito. Samantala, nakipagkita si Abogadong Choi sa isang lalaking nagngangalang Min Song, na presidente ng isang bangko. Gusto ni Choi na mamuhunan ito ng malaking halaga sa Babel, ngunit tumanggi ang bangkiro dahil iniisip niyang hindi ito makakabuti para sa kanilang institusyon. Gayunpaman, pinilit siya ni Choi at binanggit ang ilang ebidensya na mayroon siya laban sa kanya. Sa madaling salita, tinakat siya ni Choi na ibubunyag sa publiko ang katotohanan kung hindi ito makikipagtulungan. Dahil dito, nagbago ang isip ni Min Song at nakipagkamay kay Sunho. Kinabukasan, ipinaalam ni Cho kay Vincenzo na ang negosyanteng Chino ay dating may-ari ng isang art gallery na may mamahaling mga obra. Protektado ng security system na nakabase sa pagkilala sa kanyang iris ang pasukan ng pinakamahal na mga painting. Naniniwala si Cho na kaya niyang nakawin ang data mula sa art gallery na ito at gamitin ito upang mabuksan ang ligtas na lagusan sa ilalim ng Gomde Plaza. Sa parehong oras, bumisita si Min Song kay Ginang O sa ospital na may nag-iisang layunin, asarin siya bago ito mamatay. Nagkunwaring may sasabihin ng babae at inanyayahan siyang lumapit. Ngunit sa halip, hinablat niya ito sa buhok at pinahirapan. Sinubukang pigilan ni Choyang si Min Song, ngunit nasira rin niya ang buhok nito sa proseso. Kalaunan, sinabi ni Choyang kay Vin na kailangan nilang lumapit kay Min Song upang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa kanya. Ayon sa mga narinig niyang chismis, si Min Song ay bakla, kaya maaari raw subukan ni Vincenzo na akitin ito. Hindi natuwa si Vin sa ideyang ito, ngunit hindi siya tinigilan ni Choyang at ni Nam, ang dating kasosyo ng kanyang ama, hanggang sa pumayag siya. Kinabukasan, sinimulan ni Vin ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagsali sa parehong club ni Min Song para sa pangangabayo. Binuksan niya ang usapan at nag-usap sila tungkol sa sining ng pangangabayo. Matapos makuha ang numero ni Min Song, sinabi ni Vin kay Choyang na pakiramdam niya ay kakaiba ito, ngunit pinayuhan siya ng babae na ipagpatuloy ang kanilang plano. Di nagtagal, naghapunan si Vin kasama si Min Song at nilasing ito. Nang maging mas personal ang usapan, lumapit si Min Song kay Vincenzo upang ibunyag ang kanyang pinakamalalim na lihim. Napag-alaman na siya ay anak ng lalaking pinatay noon ni Miss O. Ang kanyang ama ay mahilig mambiktima ng mga kasambahay nila. Ngunit lumaban si Miss O at itinulak ito. Dahil dito, nasugatan ng lalaki at kalaunan ay namatay. Ang mas nakagugulat pa, nakita mismo ni Min Song at ng kanyang ina ang insidente ngunit hindi sila tumawag ng ambulansya. Kung ginawa nila ito, maaaring buhay pa ang kanyang ama ngayon, ngunit pinili nilang hayaan itong mamatay. Kinabukasan, nag-date muli sina Vin at Min Song sa isang perya, ngunit sinira ni Vin ang puso nito nang sabihin niyang hindi sila maaaring magsama. Umasa si Min Song at naghintay sa labas ng opisina ni Vin upang makita ito. Lumabas si Vin upang makipagkita ngunit sinabi niyang may isang bagay na kailangang gawin ni Min Song kung gusto niyang magpatuloy ang kanilang relasyon. Dahil bulag sa pag-ibig, sumagot si Min Song na gagawin niya ang anumang kinakailangan. Di nagtagal, nagdaos ang Babel ng isang press conference kung saan pipirmahan ni Sunho ang kontrata ng pamumuhunan ng bangko kasama si Min Song. Ngunit sa mismong sandali ng pagpirma, biglang tumanggi si Min Song at sinabi niyang hindi niya ito gagawin dahil hindi etikal ang Babel. Laking gulat ni Sunho at agad niyang naisip na may kinalaman dito si Vin, lalo na nang makita niya itong pumapalakpak kasama si Choyang. Gayunpaman, biglang lumabas ang ina ni Min Song at inihayag na siya ang pipirma ng kontrata sa ngalan ng bangko. Lumalabas na siya pala talaga ang may kontrol dito. Ngayon, si Choi naman ang may dahilan upang matawa, at isang flashback ang nagpakita ng dahilan, nagkita sila ng ina ni Min Song at tinakat niya ito. May alam si Choi sa kanyang lihim, kaya napilitan itong sumunod. Sa kabila ng lahat, hindi pa tapos si Vin sa pagbibigay ng leksyon kay Min Song. Tinulungan siya ng mga nangungupahan sa pamamagitan ng pagdukot kay Min Song at ikinulong ito sa isang silid na puno ng usok. Ang ilan sa mga nangungupahan ay nagbihis bilang mga zombie at tinakat siya ng husto. Nang tuluyan siyang pakawalan, dali-dali siyang tumakbo papunta kay Vin at humingi ng proteksyon. Bukod sa kahihiyan sa publiko, inaresto rin si Min Song matapos kumbinsihin ni Choyang ang ilan sa kanyang dating empleyado na tumstigo laban sa kanya tungkol sa kanyang marahas na ugali sa trabaho. Galit na galit si Sunho kay Vincenzo at hindi mapigilan ang sarili, ngunit pinakalma siya ni Jiang. Samantala, hinarap ni Choyang si Choi, at parehong determinado ang dalawang babae na talunin ang isa't isa. Habang nagtitipon ng mga mamamahayag sa paligid nila,
Mariing ipinahayag ni Chiang na pababagsakin niya ang Babel dahil ito ay isang kumpanyang gumagana na parang isang kartel. Samantala, lumipat si Director Hill palayo sa Seoul dahil naniniwala siyang gagawa ng hakbang si Jiang laban sa kanya. Alam niyang ituturing siya ni Jiang na isang pabigat at maaaring subukang patayin siya. Nakipag-ugnayan si Hill sa isang hukom na nagngangalang In, at nag-ayos ito ng proteksyon para sa kanya. Sa bahay ni Sun-ho, naghanda siya ng isang hapunan kasama ang ilang makapangyarihang tao. Sinubukan niyang kumbinsihin silang sumuporta sa kanya dahil lahat sila ay makikinabang. Gayunpaman, nagalit ang isa sa kanila dahil malinaw na sinusubukan siyang suhulan ni Sun-ho. Ngunit nagkaroon ito ng masamang epekto dahil habang nasa daan, sila ay nasalubong at dinukot. Samantala, sa plaza, natunto ng mga nangungupahan ang mga magnanakaw at nauwi ito sa isang matinding away. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Vincenzo at nakaharap mismo ang mga magnanakaw. Sa kasamaang palad para sa kanila, sila ay bagbog sarado kay Vin at napilitang tumakas ng may kahihiyan. Habang nangyayari ito, dinala naman ni Sun-ho ang kanyang mga bihag sa isang container. Isa sa kanila ay ang pinuno ng Bureau of Investigation laban sa organized crime, at mas bukas siya sa pakikipagtulungan sa Babel. Ngunit ang isa pang lalaki ay hindi madaling kumbinsihin, isang bagay na agad niyang pinagsisihan nang pumasok si Jiang sa container na may hawak na hockey stick at pinatay siya. Samantala, sinabihan ni Han, ang amo ni Woo-sung, si Jiang na dapat siyang maging mas maingat dahil ang basta-bastang pagpatay ay maaaring magdala sa kanila ng gulo. Ngunit dahil sa kanyang pagiging dominante, iginiit ni Jiang na kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Natakot sina Han at Sun-ho sa kanyang asal, ngunit ngumiti lang si Choi dahil alam nilang baliw din ito sa sarili niyang paraan. Matapos ang insidente sa plaza, natulog si Chiang sa bahay ni Vin. Kinaumagahan, habang nanunood sila ng balita, nalaman nila ang tungkol sa pagkamatay ng lalaking pinaslang ni Jiang. Napagkasunduan nilang ang susunod nilang hakbang ay tukuyin kung sino talaga ang tunay na nagpapatakbo ng Babel. Kinalaunan, sinubukan muli ni Vin na makipag-usap sa isa sa mga mungheng gumagamit ng silid sa itaas ng ligtas na lagusan. Ginawa ni Vin ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit sinabi ng monghe na hindi niya maiiwan ang templo dahil inilaanan niya ang kanyang buhay sa relihiyon. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Chiang at Vincenzo na alamin kung may sino mang maaari nilang pagkatiwalaan. Ang pinakamalaking tsansa nila ay makipag-ugnayan kay Jujan upang malaman kung handa itong tumulong sa kanila laban sa Babel. Nang magkita sila, isiniwalat ni Jujan na maaaring lumipat sa kabilang panig si Director Hill, ngunit hindi pa siya makapagbigay ng karagdagang impormasyon sa ngayon. Habang nag-iisip si Vin at ang kanyang grupo ng mga paraan upang pabagsakin ang Babel, si Jiang naman ay nakipag-video call sa isang mataas na opisyal ng isang Colombian cartel. Sinabi niya rito na ang Korea ay magiging isang paraiso ng droga, kaya dapat itong mamuhunan sa Babel. Kinabukasan, tinawagan ni Vin si Judge In upang tanungin ang lokasyon ni Hill. Tumugon ang hukom na hindi niya maaaring ibunyag ang kinaroroonan ng isang posibleng saksi. Ngunit sinabi ni Vin na alam niya kung paano pilitin si Hill na magsalita at binanggit na baka ang kanyang mga pamamaraan ay magbigay ng resulta. Dahil dito, ibinigay ng hukom kay Vin ang lokasyon ni Director Hill. Sumama sina Chiang at Nam kay Vin, at nagtungo sila upang hanapin si Hill. Natunto nila ang dating medikal na direktor ng Babel, ngunit may isang problema, nauna na sa kanila ang Babel, at patay na si Hill. Samantala, makikitang nagdiriwang sina Choi at Jiang, ngunit tila hindi si Director Hill ang huling biktima nila. Makalipas ang isang araw, natagpuan ng mga awtoridad ang isang van na puno ng mga bangkay. Ngunit hindi ito basta-bastang mga tao. Ang mga ito ay ilan sa mga taong ilegal na lumalaban sa Babel. Inayos ang eksena upang magmukhang isang aksidente. Dahil dito, nagtungo sina Vin at Chiang sa himpilan ng pulisya upang ipahayag ang kanilang hinala. Sinabi nila sa mga opisyal na may kakaibang nangyayari rito, ngunit nasa payroll ng Babel ang mga pulis kaya wala silang balak gawin tungkol dito. Dahil dito, nagpasya si Vincenzo na sundan ang mga pulis at nakita niyang pumasok sila sa isang pasugalan upang kunin ang kanilang suhol. Pagkatapos, pumunta ang mga pulis sa rooftop upang bilangin ang pera, ngunit naabutan sila ni Vin at kinuha na ng larawan. Alam ng mga pulis na patay na sila rito, kaya sinubukan nilang atakihin si Vin. Gayunpaman, sa halip na manalo, sila ay nabugbog lamang at itinali sa isang upuan. Itinulak sila ni Vincenzo malapit sa gilid ng isang matataas na gusali, at sumali rin si Chiang upang gampanan ang kanyang bahagi. Sinabi ni Vin na wala siyang pakinabang sa dalawang pulis na hindi ginagawa ng tama ang kanilang trabaho, kaya napilitan ang mga ito na mangako na magbabago na sila. Mula ngayon, gagawin na nila ng tama ang kanilang tungkulin. Samantala, naging mas malapit si Ginoo Han kay Sun-ho at sinabi niya rito na siya dapat ang namamahala sa Babel. Ang mga salitang ito ay naglaro sa lihim na ambisyon ni Sun-ho, kaya nagsimula siyang mag-isip na siya ang tunay na dapat mamuno sa Babel. Kinaumagahan, ipinahayag ni Vincenzo na kailangang labanan nila ang Babel sa paraang ginagawa ito ng mafia. Sasaktan muna nila ang kanilang mga kalaban bago nila tuluyang wasakin ang mga ito. Upang magsimula, dapat nilang ipahiya ang kumpanya.
Kaya naman, nirecruit nila ang mga nangungupahan sa plaza upang gumawa ng isang YouTube show na sadyang nagpapasama sa imahe ng Babel. Si Vin ay gustong takutin ang kanyang mga kaaway. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagsusulat ng isang malaking pulang titik sa pader ni Han. Pagkatapos, ginamit niya ulit ang parehong taktika ng mga zombie na kanyang ginawa noon, isa sa mga huwad na zombie ay nagsulat ng letrang C sa bintana. At sa huli, nagpadala siya ng isang bagay na mukhang bomba kay Sunho. Natakot ang lalaki para sa kanyang buhay. Ngunit nang sumabog ito, isa lamang pala itong karatula na may nakasulat na letrang C. Nang pinag-isipan ni Zhang at ng kanyang mga tauhan ang kahulugan nito, napagtanto nila na ang letrang C ay tumutukoy sa apelyidong Italyano ni Vincenzo Cassano. Biglang natawa si Zhang nang maisip niyang totoong naging miyembro ng mafia si Vin at ginagamit nito ang mga patakaran ng mafia laban sa kanila. Dahil dito, gusto gumanti ni Zhang kaya nagpadala siya ng isang mapanganib na gang upang takutin ang mga nangungupahan sa plaza. Samantala, ang dating grupo ng mga maton ng Babel ay hindi natuwa na napalitan sila ng bagong gang, kaya sinubukan nilang labanan ang mga ito. Gayunpaman, napalakas ang mga bagong kalaban, kaya napilitang umatras ang dating mga maton. Nagsimula ng matakot ang mga nangungupahan dahil kinikilala nilang ang bagong gang na ito ay isa sa pinaka-notorious na grupo ng kriminal. Ngunit hindi sila basta-basta magpapatalo. Isa sa mga nangungupahan, na nagtatrabaho bilang isang mananahi, ay may matinding karanasan sa pakikipaglaban. Ginamit niya ang kanyang gunting upang talunin ang buong gang. Samantala, nakipagkita si Zhang kay Chaoyang sa pagpapanggap na may mahalagang impormasyon siya para sa kanya. Ngunit sa parehong oras, isang grupo ng mga mamamatay tao ang nag-aabang upang patayin si Vin. Tumawag si Nam kay Chaoyang upang ipaalam ito, kaya agad siyang tumakbo upang hanapin si Vin. Sinundan siya ni Zhang na kunwaring gusto siyang tulungan. Samantala, anabangan ni Vin ang mga mamamatay tao at napatay ang karamihan sa kanila. Iniwan niyang buhay ang isa upang maimbestigahan ito. Ngunit hindi nito ibinunyag ang impormasyong gusto ni Vin, ang tunay na pagkakakilanlan ng tunay na pinuno ng Babel. Di nagtagal, dumating sina Zhang at Chaoyang at nakita nila si Vin na may hawak na telepono ng isa sa mga mamamatay tao. Sinabi ni Vin na oras na upang malaman kung sino talaga ang nagpapatakbo ng Babel. Tinawagan niya ang isang numero mula sa telepono ng mamamatay tao. Biglang kinabahan si Zhang nang maramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang sariling telepono sa loob ng kanyang jacket. Lumapit pa si Vin kay Zhang, ngunit hindi niya narinig ang pag-vibrate ng telepono nito. Kinabukasan, binisita ni Vin si Ginang sa ospital, at sinabi nito ang kanyang mga panghihinayang sa buhay. Ipinagtapat niya na iniwan niya ang kanyang anak noon dahil wala siyang sapat na pera para alagaan ito. Matagal nang alam ni Vin na ang babaeng ito ang kanyang tunay na ina, kaya't palihim niya itong inaalagaan. Maya-maya, 2 pulis ang pumasok sa plaza at inaresto si Vin dahil may nagsabing may koneksyon siya sa Italian Mafia. Hindi nila siya ikukulong dahil wala silang matibay na ebidensya laban sa kanya, ngunit ipapatapon siya palabas ng bansa. Samantala, naghapunan si Sunho kasama ang kanyang kapatid at iminungkahi nitong kunin niya ang buong kontrol sa Babel. Nagalit si Zhang sa narinig dahil iniisip niyang isa siyang hanggal. Hinawakan niya ang isang kutsilyo at tinakat ang kapatid na huwag nang ulitin ang ganoong pahayag. Sa ibang dako, nakipagkita si Ajinon sa pinuno ng kanyang ahensya upang ipaalam na kailangan nila si Vin. Labis nang humanga si Ajinon kay Vin at pinaniwala niya ang pinuno na isang mahalagang asset si Vin laban sa organisadong krimen. Dahil dito, pumayag ang pinuno at pinigilan ni Agent On ang mga pulis matapos ang paglilitis kay Vin. Dahil may autoridad si On, napalaya niya si Vin. Nang makalabas sila sa panganib, sinabi ni On na gusto niyang sumali sa grupo ni Vin, ngunit may 3 hiling siya. Ang unang 2 ay makabuluhan, ngunit ang pangatlo ay isang simpleng yakap mula kay Vin. Di nagtagal, tumawag ang dating kaibigan ni Vin sa mafia na si Luca at sinabing may nag-iimbestiga tungkol sa kanya. Kasabay nito, muling nakipagkita ng palihim si Han kay Sunho at binulungan siyang siya ang nararapat mamuno sa Babel. Alam ni Sunho na hindi siya kailanman papayagan ng kanyang kapatid, kaya't nagsimula siyang mag-isip ng mas matinding hakbang. Dahil sa hinalang may hindi tama kay Judge In, dinukot siya ni Vin at pinilit maglaro ng Russian roulette gamit ang baril. Dahil sa matinding takot, ipinagtapat ng hukom na si Zhang ang tunay na nagpapatakbo ng Babel. Ibinunyag din niya na tumutulong siya kay Zhang dahil sa koneksyon nito sa mga makapangyarihang tao. Pagkatapos nito, dumiretso si Vin sa apartment ni Zhang at tinakat siyang papatayin. Ngunit sa halip na matakot, kinuha ni Zhang ang baril at idinikit sa kanyang noo, hinahamon si Vin na barilin siya. Sa sandaling yun, sumugod ang mga pulis at inaresto si Vin, habang nagkunwaring biktima si Zhang. Nagkaroon ng maikling legal na laban sa pagitan ng 2 panig. Sinubukan ni Judge In na aipakulong si Vin sa kasong tangkang pagpatay, ngunit nagawa ni Chaoyang na pigilan ito, kaya't nakalaya si Vin. Nagbago ng isip si Zhang at pinayagan ang kanyang kapatid na magsagawa ng ilang gawain para sa Babel, ngunit ito ay dahil lamang sa payo ni Choi na manatili siyang tahimik pansamantala.
Habang nasa labas ng lungsod, nilason si Chiang sa pamamagitan ng tubig na inilagay ng mga tauhan ni Vin sa kanyang ref. Tumawag si Vin upang ipakita kung gaano siya kalakas at walang awa, na nag-aangkin ng tagumpay laban sa presidente ng Babel. Galit na galit si Chiang dahil dapat ay mahigpit ang kanyang seguridad. Maya-maya, may magandang balita si Ang kay Vin, ipinagtapat niya na ang kanilang pinuno ay lihim na nagkukunwaring kakampi ni Chiang upang makakuha ng mahalagang impormasyon. Bukod dito, nalaman nilang isang dating punong ministro ang nag-utos sa ahensya na gumawa ng tinatawag na Guillotine File, isang dokumentong naglalaman ng mga lihim ng mga sikat na politiko, siyentipiko, at artista. Kung makukuha nila ito, maaari nilang gamitin upang pabagsakin ang Babel. Samantala, sinundan ni Sun Ho ang kanyang kapatid sa isang pangangaso. Nang makita niyang nag-iisa si Jiang, inisip niyang pagkakataon na niyang tapusin ito. Sinabi niya sa kapatid na may hayop sa malapit upang dalhin ito sa tamang pwesto. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang baril at binaril si Jiang. Nagawang tumayo ni Jiang matapos siyang tamaan, ngunit muli siyang nadapa at bumagsak. Muling itinutok ni Sun Ho ang baril upang tapusin na ito, ngunit isang ibang mangangaso ang nakialam sa eksena. Dahil dito, nagkunwari si Sun Ho na isa lamang yung aksidente at humingi ng tulong. Alam niya sa kanyang isipan na delikado siya kapag nabuhay ang kanyang kapatid. Nang dumating sila sa ospital, ipinaalam ng mga doktor kay Sun Ho na hindi malubha ang sugat ni Jiang at magiging maayos ito. Nagkunwari siyang natuwa sa balita, ngunit sa loob-loob niya, takot na takot siya. Samantala, si Choi ay nasa silid kasama si Jiang at nagkomento na marami nang kumikilos laban sa kanya. Hinimok niya si Jiang na ipahayag na siya ang tunay na pinuno ng Babel upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Habang nangyayari ito, nakipagkita si Vin kay Cho at tinanong kung bakit siya nagtangkang nakawin ng ginto. Nagulat si Cho, ngunit natuklasan ni Vin na siya mismo ang nagpadala ng mga magnanakaw upang subukang nakawin ito. Inamin ni Cho ang kanyang ginawa at sinabing may utang siya sa mga mapanganib na tao dahil natalo siya ng ilang milyong dolyar sa pagsusugal. Matapos ibunyag ang katotohanan, napagkasunduan nilang kunin ang ginto ng magkasama. Sa parehong oras, umalis si Zhang sa ospital upang dumalo sa isang event kung saan ang mga mayayamang negosyante ay magbibid para makabili ng mga palapag sa paparating na Babel Tower para gawing opisina. Ipinahayag niya na siya ang tunay na pinuno ng Babel at sinimulan ang bidding. Samantala, sa plaza, pinapunte ni Vincenzo ang mga nangungupahan sa isang excursion upang magkaroon siya ng oras para kunin ang ilang bahagi ng ginto. Ginamit ni Cho ang isang device na ginaya ang iris ng negosyanteng Chino at nabuksan ang ligtas na lalagyan gamit ito. Pagpasok nila sa silid, namangha sila sa dami ng gintong natagpuan nila. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang tinutukan ni Cho ng baril si Vin at sinabing isang plato lang ng ginto ang kailangan niya upang mabayaran ang kanyang utang. Habang paakyat sila palabas, nilinlang ni Vin si Cho at naaga ang kanyang baril. Naglaban sila at nagawang talunin ni Vin si Cho, saka kinuha ang gintong plato na gustong makuha ni Cho. Dito isiniwalat ni Vin na ang guillotine file ay nakatago sa loob ng plato, kaya't yun lamang ang tanging habol ni Cho. Sa puntong yun, ipinagtapat ni Cho na siya ay isang lihim na ahente. Hindi niya ninakaw ang datos mula sa art gallery ng negosyante, kundi siya mismo ang pumatay dito sa pamamagitan ng lason. Nang bumagsak ang negosyante, ginamit ni Cho ang kanyang device upang i-scan ang mata nito. Habang nag-uusap sila, dumating ang boss ng mga nangungupahan, kaya't nagmamadali silang isara ang lagusan. Bago ito tuluyang maisara, itinapon nila ang gintong plato at ang device sa loob ng hatch. Samantala, si Sun Ho ay nawawala sa sarili dahil hindi niya alam kung kailan darating ang kanyang huling gabi. Ngunit, sa halip na parusahan siya, binigyan siya ng kanyang kapatid ng isang mamahaling relo. Nagtataka si Sun Ho sa plano ni Jiang, ngunit naging malinaw ang sagot ng CEO ng Babel, buhay pa si Sun Ho upang may ibang masisisi sakaling may magkamali. Sa kabilang banda, unti-unting minamahal ng media si Zhang, ngunit may ibang plano si Vin para sa kanya. Sa isang gabi, dumalo si Jiang sa isang event kung saan ipapakita ang bagong linya ng mga sasakyang ilalabas ng Babel. Ngunit sa halip na promotional video, lumabas sa screen ang video ng dalawang opisyal ng kumpanya na nag-uusap tungkol sa pagpatay sa ilang miyembro ng unyon na humahadlang sa kanila. Hindi lang yun, isang balde ng dugo ng baboy ang ibinuhos kay Jiang habang si Vin at Chiang ay pumalakpak sa kanya. Nakita ni Sun Ho ang eksena at palihim siyang ngumiti dahil gustong-gusto niyang makitang napahiya ang kanyang kapatid. Pagkatapos nito, sumugod ang mga pulis at inaresto si Zhang, ngunit tulad ng dati, pinakawalan din siya. Alam na ito ni na Vincenzo at Chiang, ngunit masaya silang alam nilang unti-unti nilang ginugulo ang isipan ni Zhang. Gayunpaman, hindi sumuko si Zhang. Matapos ang isang pagpupulong kasama ang kanyang mga abogado, inimbitahan ni Sun Ho si Han sa isang pribadong pag-uusap at sinisi ito sa pagsasabi sa kanya na kaya niyang pamunuan ang Babel. Ngunit binaliktad ni Han ang sitwasyon at sinabing naniniwala siya sa bawat salitang sinabi niya noon. Sa kanyang paniniwala, mas mahusay si Sun Ho kaysa sa kanyang kapatid at nararapat siyang mabigyan ng pagkakataon. Sa inspirasyon ng mga salitang yun, nakipagkita si Sun Ho kay Vin.
Sinabi niyang nasisiyahan siyang makitang nalalampasan ni Vin ang kanyang kapatid. Nais niyang tulungan si Vincenzo sa pagbagsak ng kanyang kapatid at pagkatapos ay siya ang mamamahala sa Babel. Hindi maintindihan ni Vincenzo kung bakit niya ito tutulungan, ngunit iginiit ni Sunho na magbabago ang takbo ng kumpanya kapag siya na ang may hawak. Gusto niyang gawing lehitimong negosyo ang Babel. Sa mga sumunod na araw, natuklasan ni Vincenzo na gumagamit ang Babel ng ibang kumpanya bilang tagapaglaban ng pera. Nalaman din niya na isa sa mga nangungupahan, si Miss Show, ay isang hacker na maaaring tumulong sa kanya sa pagkuha ng mga datos. Isa sa mga kumpanyang ginagamit ng Babel ay isang art gallery, kaya't dinalaw ito ni Vincenzo kasama si Chayoung. Habang gumagawa ng diskarte ang iba pang nangungupahan upang magdulot ng abala, lihim na pumasok ang dalawa sa opisina ng manager. Ginamit nila ang isang flash drive mula sa hacker upang kunin ang lahat ng data mula sa computer. Sa pamamagitan nito, nakakuha sila ng mas maraming ebidensya laban sa Babel. Nalaman ni Zhang ang pangyayari at gumanti sa pamamagitan ng pagkuha ng 3 bagong assassin upang patayin si Vincenzo. Nahanap nila si Vin sa rooftop at kinorner siya, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang grupo ng mga kalapati ang sumagip sa kanya. Sa huli, natalo niya ang mga assassin na lalong ikinagalit ni Zhang. Nagpapatuloy ang laban sa pagitan nila, habang naghahanda si Vincenzo sa kanyang susunod na hakbang. Ngunit bago yun, ipinahayag niya sa kanyang koponan na nasa kanya ang guillotine file. Nakuha niya ito mula sa gintong plato bago niya ito ibinalik sa lagusan. Gamit ang file, natuklasan nila ang mga bulong-bulungan tungkol kay John B., ang may-ari ng isang kumpanyang malapit ng pumirma ng kontrata sa Babel. Ayon sa mga chismis, itinulak ni John B. ang kanyang business partner mula sa isang bangin upang siya lang ang maging may-ari ng kumpanya. Naglaan ng oras si Vincenzo upang pag-aralan ang kaso ni John B. at nagkunwari siyang isang espiritista na kayang makipag-ugnayan sa kaluluwa ng namatay niyang kasosyo. Dahil dito, ipinaabot niya ang isang mensahe mula sa diwa ng namatay at nakumbinsi si John B. na huwag lumagda ng kontrata sa Babel. Dahil dito, nagsimulang bumaba ang stock price ng Babel, at unti-unti nang nadarama ni Zhang ang epekto ng mga ginagawa ni Vin. Sa desperasyon, nagpadala si Zhang ng isang assassin upang patayin si Vin. Ngunit nagawang lumaban ni Vin at hinabol ang assassin. Sa rooftop ng gusali, isang bangkay ang nahulog mula sa taas. Kasabay nito, dumating ang pulisya at nadatnan si Vin sa tabi ng patay na katawan, kaya't inakala nilang siya ang pumatay. Gayunpaman, natalo niya ang mga pulis at nakatakas. Samantala, sinubukang tumakas ng assassin, ngunit nasalubong niya ang dating mga tauhan ng Babel. Hinuli siya ng mga ito at dinala kay Vin, na pinilit siyang ipagtapat ang lokasyon ng kanyang mga kasamahan. Matapos talunin ang mga ito, napilitan silang sumuko sa mga awtoridad, kaya't nalinis ang pangalan ni Vin sa anumang kaso. Muli na namang natalo si Zhang, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Habang si Vincenzo ay gumugugol ng oras kasama ang kanyang tunay na ina, si Zhang naman ay naghahanda ng kanyang susunod na pag-atake. Gumamit siya ng isang babae na magpanggap bilang isang tagalinis at lihim niyang ipinalagay ang isang pampasabog sa loob ng gusali. Kinagabihan, pinaga niya ang aparato at pinutol ang isa sa mga tubo ng gas. Agad na nagsimulang lumikas ang mga nangungupahan sa gusali, ngunit wala silang gaanong oras dahil iniwan din ng babae ang isa pang bomba. Sa kabutihang palad, 2 bumbero ang nakakita sa bomba na nakatago sa isang relo. Nakita ito ni Vincenzo na hawak nila, kaya't dali-dali siyang tumakbo, dinampot ang relo, at itinapon ito palabas ng bintana. Samantala, ibinuhos ni Zhang ang kanyang galit sa kanyang kapatid hanggang sa pumasok si Choi sa kanyang opisina dala ang isang larawan ng tunay na ina ni Vincenzo. Nakita ni Zhang ang pagkakataong ito at inutusan si Choi na kumilos. Ipinapalabas ni Choi mula sa kulungan ang isa sa kanilang tauhan at inatasan siyang patayin si Ginang. Pumasok ang lalaki sa ospital ng gabi at nagkunwaring isang nurse. Nakapasok siya sa silid ni Ginang. At pinatay ito. Ipinagdiwang ni Zhang at ng kanyang mga kapanalig ang pangyayari, ngunit sinimulan na ni Vincenzo ang paghahanap sa pumatay sa kanyang ina. Pinag-aralan ni Vincenzo ang security footage mula sa ospital at natukoy kung sino ang pumatay sa kanyang ina. Mabilis niyang nahanap ang lalaki at tinuruan ito ng leksyon. Gayunpaman, hindi niya ito pinatay kundi tinorture lamang. Gusto niyang malaman kung sino ang nag-utos ng pagpatay kaya pinakawalan niya ang lalaki upang ipagtanggol ang sarili sa kanyang amo. Dinala siya ng lalaki mismo sa bahay pahingahan ni Zhang sa probinsya. Sinubukan siyang pigilan ng mga security guard, ngunit determinado si Vincenzo na tapusin ang kanyang misyon. Nang matagpuan niya ang iba pang sangkot, agad niyang pinatay ang mamamatay tao, dahilan upang matakot ang lahat. Binaril ni Vincenzo ang paligid ng kanyang mga kalaban at sinabing mamamatay silang lahat. Ngunit hindi pa ngayon, dahil masyado pang madali para sa kanila ang isang mabilis na kamatayan. Kukunin muna niya ang lahat ng kanilang pag-aari bago niya sila tuluyang patayin. Bago umalis, pinatunayan niya ang kanyang determinasyon sa pamamagitan ng pagbaril sa tenga ni Zhang. Kinabukasan, nagising si Zhang na masama ang timpla at binugbog ang kanyang kapatid.
Sinigawan din niya si Abagode Choi na inaasahan niyang makakahanap ng paraan upang maalis si Vincenzo. Sa hindi nagtagal, muling isinagawa ni Zhang ang pagbibenta ng mga opisina sa itatayong Babel Tower. Subalit, isa sa kanyang dating tauhan, na ngayon ay nasa panig na ni Vincenzo, ay pumasok sa lugar na may dalang bomba sa kanyang katawan at isa pang bomba na itinago sa loob ng isang malaking cake. Gamit ang mga speaker ng silid, nagbigay ng mga tagubilin si Vincenzo sa mga naroroon. Sinabi niyang kung gusto nilang manatiling buhay, kailangan nilang lumayo sa Babel. Dahil dito, napilitan silang kainin ang mga kontratang kanilang nilagdaan. Isa-isa, kinain ng lahat ng negosyanteng naroon ang mga papel na kanilang pinirmahan. Pagkatapos nito, binuksan ni Vincenzo ang pinto at pinayagan silang lumabas. Kasabay nito, sumabog ang di umano'y bomba, ngunit tubig lamang pala ang tumalsik. Samantala, nagsimulang matakot si Han. Naghahanap siya ng proteksyon mula sa isang makapangyarihang negosyante sa real estate. Lahat ng partido ay nagsimulang magsabwatang laban sa isa't isa. Nang alap naman si Vincenzo ng higit pang impormasyon tungkol sa Babel sa pamamagitan ng isang ahensya. Samantala, may sarili ring plano si Zhang. Muling nagtagpo sina Sun Ho at Vincenzo, ngunit kapwa sila may hawak na baril. Bago sila makakilos, dumating ang Interpol upang arestuhin si Vincenzo. Sa komprontasyon, tinamaan ng bala si Vincenzo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang bumangon, tinutukan ng baril ang mga ahente, at dinala silang lahat sa isang container. Doon, pinatay niya ang ilan sa mga ahente at pinauwi ang iba kapalit ng ebidensyang magdadala sa pag-aresto ng kanyang stepbrother na si Paulo sa Italia. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy na bumubuo ng matibay na kaso laban sa Babel sina Vincenzo at Chaoyang. Nang lapitan sila ng mga mamamahayag, diretsahan nilang sinabi na babagsak ang Babel. Patuloy ang digmaan sa pagitan ni Vincenzo at Zhang, habang si Han ay naging hukom dahil sa kanyang makapangyarihang koneksyon. Nang makausap siya ni Vincenzo, tinakat niya ito at sinabing maghanap ng dahilan upang makulong si Zhang ng ilang buwan, kung hindi ay mamamatay siya. Hindi man pang matagalan ang pagkakakulong ni Zhang, nais lamang ni Vincenzo na pahirapan ito. Nang makulong si Zhang, binisita siya ni Vincenzo upang asarin. Ngunit may kakampi si Zhang, isang politikong nagngangalang Kim. Inutusan ni Kim ang kanyang mga tauhan na atakihin si Cho at natuklasan niya ang ginto sa plaza. Isang gabi, dinala niya ang kanyang mga tauhan doon, ngunit lumaban ang mga nangungupahan, kasama si Vincenzo at Agent Ann. Sa tulong ng babaeng hacker, nabuksan ang hatch gamit ang kanyang computer, at naipadala na ng mga nangungupahan ang ginto. Samantala, nagising si Kim malapit sa isang basurahan, may matinding sakit ng ulo. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy ang labanan sa korte, ngunit hindi pa neresolba ang kaso. Si Sun Ho ay nagkaroon ng pag-asa na makuha ang kontrol sa Babel kapag bumagsak ang kanyang kapatid. Subalit nakalaya si Zhang at agad na nagalit. Una, dinukot niya si Chaoyang. Pagkatapos, pinasok niya ang opisina ng kanyang kapatid at tinutukan ito ng baril. Hindi niya ito pinatay, ngunit binugbog niya ito. Nang magising si Sun Ho, nakita niyang kasama niya si Chaoyang sa isang silid, hindi na siya nagulat. Sinubukan ni Vincenzo na iligtas sila, ngunit hindi siya makagalaw dahil may baril si Zhang sa mukha ni Chaoyang. Biglang umatake si Sun Ho sa kanyang kapatid at nagkaroon ng kaguluhan. Sa dulo, si Chaoyang ang tinamaan ng bala na para sana kay Vincenzo. Sinubukan muli ni Sun Ho na pigilan si Zhang, ngunit walang awa itong bumaril sa kanya. Nang akma niyang barilin si Vincenzo, napagtanto niyang wala na siyang bala. Alam niyang tapos na siya, kaya tumakas siya. Naging ligtas si Chaoyang, ngunit si Sun Ho ay namatay sa mga kamay ni Vincenzo. Matapos ang lahat, tinapos ni Vincenzo ang kanyang misyon. Pinatay niya si Han at sinunog ng buhay si Choi. Nang mahuli si Zhang, hindi lang niya basta-bastang iniligpit ang kanyang mga kalaban, kundi pinarusahan niya ito sa pinakamabagal at pinakabrutal na paraan. Sinigurado niyang dahan-dahan nilang mararamdaman ang sakit ng kanyang paghihiganti. Kumuha din ng mga tauhan si Vin upang mahuli at dukutin si Zhang. Nabaril nila ito sa magkabilaang binti. Nang mahuli na si Zhang, dinala siya ni Vincenzo sa isang liblib na lugar, iginapos sa isang upuan, at ginamitan ng automatic na barena. Sinetap ito upang dahan-daang bumaon sa dibdib ni Zhang. Sa huli, iniwan siya ni Vincenzo upang mamatay sa pinakamabagal at pinakabrutal na paraan. Sinigurado niya na di agad mamamatay si Zhang upang malasap nito ang sakit na idinulot niya sa mga biktima ng Babel. Malis ng bansa, nagpaalam si Vincenzo kay Chaoyang. Pagkalipas ng ilang buwan, naging isa sa mga pinakarespetadong law firm ang kay Chaoyang. Bumisita si Vincenzo upang batiin siya, at sa pagkakataong ito, naghalikan sila sa unang pagkakataon. Bagaman kailangan niyang umalis, nananatiling bukas ang posibilidad na magkita silang muli sa hinaharap. Dito natatapos ang palabas na ito na nagpapatunay na hindi sapat ang hustisya kung nababayaran ito ng pera at kapangyarihan. Minsan, kailangang ilagay sa sariling mga kamay ang hustisya upang mapagbayaran ng mga makasalanang tao ang kanilang mga krimen. Maraming salamat po sa patuloy ang pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli.
Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.